Magandang balita ito. May immigration program ang Canada na para sa mga Pilipino lamang. That's right, solely for the Philippines. Ito po ang Can Work Philippines Pilot Program. Magpapabilis ito sa proseso ng application ng mga temporary foreign workers para makakuha ng work permit. Ano ba ito? Yan ang ating topic ngayon, guys. Kaya stay tuned and don't forget to subscribe to my channel. Hi there! Si Ate Menchi po, sa ating Menchi's Philican Life. Sa ating channel, naghahatid po ako sa inyo ng mga information about Canada, mga pathways on how to come here, mga job opportunities, at mga ganap sa ating buhay bilang isang Filipino-Canadian. Kung gusto niyo ang gantong topic, you may consider subscribing sa Menchi's Philican Life. You can also share my video sa mga friends ninyo. Pwede rin kayong mag-follow sa ating Facebook page na Menchi's Philican Life. At you can join and be a member of this channel. Just click the join button below. In that note, guys, gusto kong pasalamatan ng ating mga channel members. Thanks to Joyax Carcueva, Richel Dumalag, Alma Napoles Lequin, kay Nani Emmy, Edith Cinco, ganun din kay John Canlas, Andy Lauron, Che Vidal Lanado, kay Lizelle Belenson, Evalda Leal, JMC, kay Joy Alicando, Marjorie Ramos, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong suporta sa ating channel. At ngayon, let's go straight sa ating topic, guys. Another new program, another new immigration program, and this time, para sa mga Pilipino lang ito. Para sa mga Pinoy only, na mga temporary foreign workers. Para makakuha kayo ng work permit na mabilis. Okay. Yan po ay pinangalanan na Can Work Philippines Pilot Program. So, Philippines nga. Yan, di ba? Can, maybe, it means Canada, and then work, Philippines. Yun na yun. No? So, ang sabi sa balita, kasi bagong-bago nga lang po ito, kalalaunch lang po ngayong October 19, no? Ito ay ginawa para magkaroon ng streamlining of the process of work permit para sa mga Pilipino na temporary foreign workers. Pag sinabing streamlining, it means to make it easier, to make it simplified, and faster. So, yun po ang pagkakaintindi natin sa streamlining. And precisely, that's what this program is all about. Sa paliwanag kung ano ang Can Work Philippines Pilot Program, ang sabi po, ito ay isang programa para sa mga workers ng Canada that will streamline the processing of work permit for eligible Canadian employers. Ayun, meron pong 4 eligible Canadian employers. So, hold on, guys. Hindi pala ito para sa atin, para sa employers. Yeah. Pero ang ibig sabihin lang nito, hindi tayo yung direktang mag-a-apply doon sa programa, kundi yung mga employers, sila yung papasok sa programang ito, tapos sila yung magre-recruit sa Pilipinas. Yun. No? So, para din sa Pilipino. Diba? Kaya nga, Philippines. Wala nang iba, kundi Philippines only. Mismo po ang Immigration Minister na si Mark Miller ang nag-launch nito noong October 19, kasabay na rin ang pagdiriwang ng kauna-unahan na Philippines-Canada Friendship Week. Ayan. Friends na sila. Dati na namang friends po ang Canada at ang Pilipinas. So, this time, ay pinapalakas nila ang relationship in terms of immigration. Ito po'y patunay na ang Canada ay nagbibigay importansya sa mga manggagawang Pilipino. So, who are eligible? Sino yung mga papasok sa programang ito? Yung po mga employers. Yan. Sila na mag-hire ng workers sa Pilipinas patungo sa Canada. Sila po yung eligible para mag-apply dito. Hindi tayo ang mag-a-apply. Okay? Pero kayo ang makikinabang, ang mga employees, ang mga workers na mag-a-apply. Ang mga employers po na nag-hire ng maramihan from 50 and above. Sila yung eligible. So, this is going to be a long-running program. Kasi sila yung regular na kumukuha ng 50 and more na empleyado or workers sa Pilipinas. Bukod doon, eligible din dito yung mga companies sa Canada or employers sa Canada na nag-hire para sa mga critical na mga occupations katulad po ng healthcare,
construction, agriculture, and food. Ano-ano ba yung mga company na yan? Yung malalaking company nag-hire sa Canada? Marami po. Meron po dyan yung mga Maple Leaf Company, yung mga Cargill Meat Plant, other big companies na regular po, tuloy-tuloy na nag-hire mula sa Pilipinas. Yan. Bakit sila tuloy-tuloy na nag-hire? Kasi gusto nila ang mga Pilipino as workers. Ano po ba yung rationale behind this project or this program? Bakit naglunsad ng ganito ang Canada para sa mga Pilipino lamang? Ang sagot, sapagkat kinikilala po ng Canada ang galing ng mga Pilipino, ang skills at talent ng mga Pilipino na makatulong sa economy ng Canada. And in return, ang mga workers naman na ito ay mag-grow ang kanilang career at buhay sa Canada. Kaya nga sa mga immigration programs po ng Canada, tuloy-tuloy yon. You come here as worker, later on, you can apply for other programs like PR program and citizenship program. Yun po yung nagugustuhan din naman ng mga Pilipino. Yung friendly at saka family-oriented po ang mga immigration programs ng Canada. So that's the reason behind. In fact, kasama rin po ang Pilipinas doon sa inilunsad ng Canada na Indo-Pacific Strategy. 4 na pong mga bansa yan, 40 countries po yan na nandiyan sa Asia yung iba and mga iba pang karatig na nakita po ng Canada na kailangan maging mahigpit ang ties nila kasi gusto ng Canada na masigurado na makakakuha sila ng mga skills and talented workers from the Philippines. Yun po ang dahilan kung bakit naglunsad sila ngayon ng ganitong project. Naniniguro sila na makakuha sila ng mga Pilipino. Diba? And we should be proud of that. So how will this program work? Unang-una, qualified employers will sign up for this program. So kung ano man yung paraan nila pag-sign up, sila nang nakakaalam nun. Mag-sign up sila sa programang ito ng IRCC and then kailangan din po ang companies na eligible ay mag-demonstrate ng commitment nila para sa support sa IOM, yung International Organization for Migration. No? Yung IOM dyan sa Pilipinas. Companies who registered and sign up must demonstrate their support to the fair and ethical recruitment guidelines ng IOM. So, paano makikinabang ang mga Filipino workers dito, guys? Paano? Okay. This pilot program will make the work permit processing easier, simplified, and faster. Yan. So, hindi man tayo direktang pumasok dun sa programa, yung mga employers ang pumasok sa programa at mag-hire sila sa Pilipinas. Yan. And then, wala pang guidelines, pero bahala na sila mga employers and IRCC sa guidelines, no? Kung paano nila gagawin ito. Kayong mga workers receiving end lang kayo dyan. Number 2, it will allow group appointments para sa mga medical scheduling ninyo at saka mga biometric schedules ninyo. Magkakaroon daw po ng maramihan na sabay-sabay na kayo. Halimbawa, 20 ang ini-hire, 30 ang ini-hire. I-schedule na kayo ng mabilisan, sabay-sabay. Mas masaya yun. Grupo kayo, di ba? Yun. In fact, nag-donate po ang Canada ng 200,000 Canadian dollars para sa IOM, para sa mga programa nito na nagbibigay po ng mga training at iba pang orientation all about migration. Ngayon, ang tanong, saan po kaya makakapag-apply dyan sa Can Work Philippines na yan? Okay. Ito pong mga companies na ito ay regular nang nag-hire sa Pilipinas. Matagal na. Taon-taon ay nag-hire sila. Most likely sila yung magsa-sign up. Yung nag-hire ng 50 and more in a year. Yan. At usually po ang mga companies na ito ay nag-recruit sila through agencies. Yan. Regular na yan, guys. May mga agencies. Marami tayong agencies sa Pilipinas na zero placement. Hindi talaga po kayo sisingilan. Pati nga airfare ninyo ay ang employer po ang nagbabayad. Pati yung mga work permit application ninyo. Pati mga biometrics. Sila pa ang nagbabayad. So mag-aabang kayo sa mga agencies, guys. Dahil in days from now,
ay baka makita na natin na dadami ang mga recruitment at bibilis sa mga proseso, yan na yung magiging produkto nito. Medyo iniisip ko lang na mangyayari yan in the months to come, no? Dahil nag-uumpisa pa lang ang project. So, saan sila magre-recruit? Saan kayo mag-a-apply? Most likely, agencies, guys. Okay? Agencies. Kaya keep on watching sa mga agencies po sa Pilipinas. Yung mga walang bayad, like IPAMS, we have Mercan Canada, there's Magsaysay Global, Chartreuse Prime Recruitment, First Dynamic Personnel, andyan yung Staff House International, EDI Staff Builders, at ano pa ba, hindi ko na masabi yung mga iba, marami po. Tingnan na lang ninyo sa Department of Migrant Workers o DMW at makita nyo ang mga recruiters for Canada. Basta po ang isipin natin, kung mga legit yan, wala pong bayad. Po, wala pong bayad. Pero yung mga, ang gastos nyo lang posible ay yung mga medical ninyo, yung mga pamasahe ninyo, and mga personal na papeles ninyong inaasikaso, yun ang gastos ninyo. Lalo na't may ganitong programa na Can Work Philippines, most likely, maliit lang talaga ang inyong magagastos, guys. No? Dahil sagot ng employers. So, overall, parehong bansa po ng Canada at Pilipinas makikinabang dito sa programang ito ng Can Work Philippines. Paanong paraan? Eh di, yun pong mga employers ay patuloy na makakakuha ng good quality of workers and faster deployment, faster processing and faster deployment. At mararamdaman natin ang epekto nito in the months to come. Maaari pong hindi outright, pero eventually ay makikita natin kung gaano nga bibilis ang processing. Dahil sa ngayon, ang inireklamo po ng marami ay ang mabagal na processing, lalo na ang verification of job contract. So, anong say ninyo, guys? Alam ko marami kayong masasabi na nasa sa isip ninyo, oh, ano ba yan? Parang hindi naman kami direktang makaka-apply. May age limit na naman yan, Ate Menchi. Baka wala akong experience. So, kung wala kayong experience, mag-experience muna kayo, guys, dahil ang recruitment namang ito ay tuloy-tuloy. No, tuloy-tuloy po yan. Yung mga companies dito, sasabihin niyo, bakit tuloy-tuloy sila nag-hire? Hindi na yata totoo yan. Kasi po, sa mga companies na pinapasukan ng mga Pilipino, after a year or after 2 years, kung tapos na yung kontrata nila, maalis na sila doon, di ba? At meron ding ibang nagko-quit, at saka meron ibang nagre-retire. So, palaging may yung opening. At may mga company din namang nagpapalaki pa ng kanilang operation. So, yun muna, guys, ang pagbabalita ko sa inyo. Sana po nakapagdagdag ng kaunting inspirasyon sa inyo ang balitang ito. At kung nagustuhan niyo ang ganitong topic, guys, pwede kayong mag-subscribe sa aking channel. Pwede rin kayong mag-follow sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Life. You can also share my video sa mga friends ninyo. At pwede rin kayong mag-join and be a member of this channel. Salamat po sa ating mga channel members. Thanks to Joyax Carcueva, Richel Dumalag, Alma Napoles Lequin, kay Nani Emmy, Edith Cinco, ganun din kay John Canlas, Andy Lauron, Che Vidal Lanado, kay Lizelle Belenson, Evalda Leal, JMC, kay Joy Alicando, Marjorie Ramos, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood. Sa Ate Menchie po ito, sa Menchie's Philcan Life mula dito sa Toronto, Ontario, Canada. Bye everybody! Until next time!